Patuloy ang pag-feature ng Mag-Agri Tayo ng mga teknolohiyang nagmula sa Crop Science Cluster ng UP Los Baños. Ang sweet potato ay isa sa pinakamahalagang halaman. Aside from its use as a traditional food for marginal areas in the country, it is an emerging industrial crop for value-added food like noodles and other starch products. Ang pinaka-common na nag-i-infect sa sweet potato ngayon na kilala natin ay ang sweet potato feathery mottle virus or ang SPFMV. Sa katunayan, ang SPFMV ay isa lamang sa 10 viruses na pwedeng mag-infect sa sweet potato. Ito ay dinadala ng aphids or it is aphid transmitted in a non-persistent manner. So, ang isa pang virus ngayon na nag-i-infect sa sweet potato sa bansa ay ang chlorotic stunt virus or SPCSV naman, na ito ay dinadala ng whiteflies. So, ang kombinasyon ng dalawang viruses na ito makes up the sweet potato virus disease complex. Ito yung talagang nag-i-infect or nagpapakita ng damage sa halaman. It can reach up to 80 to 100% yield loss. Para po may pakita natin ang mga samples ng sweet potato, kanilang mga symptoms. Ito po ay mga collection namin from Screenhouse. Nagagawa po pala kami ng collection and survey from different places para mag-establish po or pag-aralan ang chlorotic stunt, feathery mottle at ang virus disease complex. So, ito yung samples ng infected sweet potatoes. Ito po yung typical healthy na halaman. Wala po siyang sakit. At ito naman yung infected ng disease complex, combination ng feathery mottle and chlorotic stunt. So, nagpapakita po siya ng stunting and hindi na din po magda-develop ang tubers nito as well as vein clearing. Ito naman po, pwede din po sa ating sabihin na ito ay infected lamang ng feathery mottle virus. Nagpapakita po siya ng mild infection. Tanging vein clearing lang yung symptoms na makikita pero hindi siya stunted. Sa katunayan po, kapag ang nag-infect ay single virus lang, ang feathery mottle or ang chlorotic stunt, nagmamanifest lang ang halaman ng mild to very mild infection. Para po matignan sa aming mga indicator host bago po namin i-ELISA at mapag-aralan, ang ginagawa po namin ay trinatransmit namin siya gamit ang kanilang mga vectors. So sa feathery mottle, ang vector is yung aphids, yung sinabi nga kanina, at ang chlorotic stunt ay whiteflies. So, ito ay insect-transmitted, aphid-transmitted para matransmit ang feathery mottle. At ito po yung mechanical transmission naman or we do it by rubbing our hands lang yung virus sap sa halaman. So, after 2 weeks, ito na yung itsura niya. Pero before, ito po yung itsura. So, ito yung indicator host na walang virus. So, nakikita po natin yung difference. Merong yellowing, tsaka pangungulot din. Showing these viruses of SPVD which can reduce yield from 80 to 100%, madami na pong efforts ang ginagawa upang masugpo or ma-manage ang sakit na ito. Sa ngayon po, nagde-develop kami ng variety na resistant sa sweet potato virus disease complex through agrobacterium-mediated transformation sa pangunguna po ng aming project leader, si Ma'am Lolit Dolores. Aside from this, meron din pong technology ang Tarlac like using clean planting materials. Yung clean planting materials po ay proven free from viruses nung itinanim siya. Sa ibang studies nila, they've concluded na it did decrease infection rate. However, kung infected na ng virus ang lugar na pinagtamnan nito, malaki pa din po or mataas pa rin ang reinfection rate. Sa pag-aaral po ng mga viruses na ito, na-establish na din po natin ang kanilang sequences, na-clone na din po siya, and different characteristics of these 2 viruses making up the disease complex, yung feathery mottle, I said, at saka chlorotic stunt has already been established. So, ang mga products na ito, halimbawa ang ating mga gene sequences ay ginagamit sa pagbuo ng tinatawag nating gene construct, kung saan napapaloob ang gene ng virus. So, ang gene construct na po ito ay gagamitin sa pag-transform ng ating sweet potato varieties, ang VSP6 tsaka ang SP31.
So, ang gagamitin po nating method ay agrobacterium-mediated transformation kung saan ang gene construct na may lamang sequence ng virus ay ipapaloob sa isang bacterial cell na siya namang i-inoculate sa halaman. So, our expected na result is that yung sweet potato plant ay may resistance na against virus disease complex. Sa ngayon po, nasa discovery stage pa lang kami kung saan ginagamit ang pag-transform sa isang P2 laboratory. So, nag-optimize pa po kami ng protocol on how to regenerate the transformed sweet potato plant. Through continuous studies and collaborative efforts, in time, we will develop a sweet potato variety that is resistant to sweet potato feathery mottle virus and the sweet potato virus disease complex. Ang papaya ay isang napaka-importante nating produkto ng agrikultura dito sa Pilipinas. Para sa local markets at saka sa export market din. Pero sa ngayon ay dalawa yung malaking problema natin. Ang isa, di ba, madali siyang mabulok. Yung post-harvest losses ang tawag natin doon. Pangalawa naman, sa produksyon, ay naapektuhan siya ng isang virus, ang tawag papaya ring spot virus. So sa amin dito sa Institute of Plant Breeding, College of Agriculture, UP Los Baños, ay tinutugunan namin itong dalawang problemang ito. Una, sa post-harvest losses, kami po ay nag-develop ng lahi ng papaya na mas mahaba ang shelf life o mas mahaba, mas matagal siyang mahinog. Pero ito po ay ginawa namin sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya na ang tawag natin ay biotechnology. Doon po naman sa PRSB problem, yung isa pong grupo din namin dito na pinapangunahan ni Dr. Xiar, ang aming pong plant breeder para sa papaya, nakadevelop po sila ng mga papaya na may resistensya sa PRSV. Ito po ay ginawa nila sa pamamagitan ng paglalahi ng karika papaya o papaya sa malayong kamag-anak. At ito po ay pinondahan ng ASHAR. So sila po ay successful at meron tayong ganoong papaya na may resistance sa PRSB. Dito po naman sa aming proyekto ngayon under the Department of Agriculture, Biotech PIU, ay pinag-cross po ni Dr. Xiar yung long shelf life papaya at saka PRSB resistant papaya. At kami po ngayon ay may hybrid na papaya na mayroong dalawang magandang katangian na to na long shelf life at PRSB resistance. Ngayon po, itong paggawa po namin ng transgenic papaya, marami pong tumulong din dito. Kagaya po ng Department of Science and Technology, ang Australian Center for International Agricultural Research, at of course, USAID at DA Biotech po. At marami pong mga katulong dito, plant breeder, plant physiologist, entomologist, biochemist, molecular biologist. At meron po kaming collaborator sa University of Queensland, si Professor Jamie Botella. So ngayon po, ang aming produkto, ang teknolohiya po namin ay nandun pa sa screen house. Ano po siya, makikita nyo na siya ay resistant sa PRSB. Meron po kami doong mga puno na nakita nyo merong sakit ng ring spot virus at meron po katabi na lang nila yung mga hybrids na masasaya sila at malulusog. So hopefully ho mga 2 taon, 3 taon, maibibigay na natin sa mga magsasaka at sa ating mga consumers itong produktong na ito na mayroong long shelf life at mayroong resistance sa sakit. Ang produkto po ay magbibigay ng mga prutas na sa tingin po namin ay with far superior quality. Kasi po, ang kanyang lasa, yung parang pinitas nyo, kung kayo po ay may sariling mga halaman ng papaya. Pipitasin nyo po nung may silay, pagka siya ay nahinog, siya po ay mayroong magandang texture, magandang aroma, at masarap kainin.